Sa wakas, narating na natin ang pinakahuling bahagi ng ating lecture series. Kung sa mga naunang bahagi ay nakita natin ang iba't ibang anyo ng mga pula, puti, at dilaw na lesions na karaniwang lumalabas sa early hanggang middle stages ng diabetic retinopathy, tututukan naman natin ang mga palatandaan ng end-stage diabetic retinopathy. Ito na ang yugto kung saan lubhang delikado na ang kondisyon ng mata at madalas wala nang kasiguraduhan kung maibabalik pa ang paningin kahit pa sumailalim sa operasyon o gamutan. Napakahalaga na makilala ninyo agad ang mga senyales ng late-stage retinopathy dahil sa ganitong punto, dapat ay kagyat na ma-refer ang pasyente sa isang retina specialist. Makikita sa larawang ito ang mga unang palatandaan ng late-stage diabetic retinopathy. Pansinin ang optic disc. May mga pinong bagong ugat o neovascularization na nagsisimulang tumubo sa ibabang bahagi ng optic disc. Makikita ang isang maliit na boat-shaped pre-retinal hemorrhage. Sa paligid, may mga dot at blot hemorrhages na kapansin-pansin. Makikita rin dito ang mga puting lesions na tumutubo sa ibabaw ng retina. Ano ang tawag natin dito? Tama, ito'y mga sapot o membranes. Sa ngayon, ang mga membranes na ito ay hindi pa mapanganib. Pero sa kalaunan, hihilahin nila ang retina hanggang sa ito ay matuklap kung hindi maagapan ng laser. Sa gitnang bahagi ng larawan, malinaw ang pagkalukot ng retina, pati na rin ang macula at fovea na nagreresulta sa panlalabo ng paningin. At hindi lang yan ang pinsalang kayang gawin ng mga membranes. Sapagkat kapag sila ay dumami at kumapal, ay maaari na niyang hilahin ang retina upang ito ay matuklap mula sa pagkakalapat niya sa bao ng mata. Sa picture na ito, makikita sa bandang gilid ang kaunting pag-angat ng retina. Pero, may mas malala pa dyan tulad ng makikita natin sa susunod na picture. Sa unang tingin ay maaaring mukhang magulo ang larawang ito. Pero kung titingnan ng maigi, makikita nating ang puting membranes ay nakapalibot sa macula. Sa kanang bahagi ng imahe, malinaw na hinahatak ng mga membranes ang retina hanggang sa ito'y matuklap mula sa pagkakadikit nito sa likod ng mata. Isang kondisyon na tinatawag nating tractional retinal detachment. Kapag na-detach ang retina, nawawala na ang kakayahan nitong magproseso ng liwanag na pumapasok sa mata. Sa madaling salita, ito ay humahantong sa permanenteng pagkabulag. Ang ganitong stage ng diabetic retinopathy ay lubhang mahirap na gamutin. Bagamat may magagawa pa ang mga surgeon para muling ilapat ang retina at maibalik kahit bahagya ang paningin. Nangangailangan ito ng agarang referral sa isang retina surgeon. Ang huling larawang ito ay nagpapakita rin ng retinal detachment. Sa pagkakataong ito, ang mga puting membrane ay nakapalibot sa optic nerve at makikita na unti-unti nilang tinutuklap ang retina sa paligid nito. Tulad ng naunang kaso, mahirap na itong operahan. Bukod pa roon, lubhang magastos ang pagpapagamot sa ganitong advanced stage ng diabetic retinopathy. Dahil nakakabulag ang end-stage diabetic retinopathy at napakamahal ng operasyon, pinakamainam na masala agad ang mga pasyenteng may diabetes sa oras pa lang ng kanilang diagnosis. Sa ganitong paraan, maagang matutukoy kung apektado na ang kanilang retina at agad silang maipapadala sa ophthalmologist o retina specialist para sa karampatang gamutan. Ngayon na natalakay na natin ang mga pangunahing anyo at komplikasyon ng diabetic retinopathy, malinaw na kung gaano kahalaga ang maagang pagsusuri
at wastong interpretasyon ng fundus photographs. Sa pagtatapos ng ating lecture series, naway nabigyan kayo ng mas matibay na pundasyon sa pagkilala sa mga palatandaan ng sakit na ito. At bilang paglalagom sa 6 na lectures, tatalakayin natin ang Fundus Evaluation Sheet, isang praktikal na gabay na makatutulong sa inyo na masuri ang fundus photos sa sistematikong paraan at maitala ng maayos ang inyong obserbasyon. Tara, simulan na natin!